Okay guys, so good morning sa inyo lahat, no? Yan, J Motors TV. Yan, so nasa kalye tayo ngayon. Yan. So ite-test drive natin itong ating Mio Grabis na sinalpakan natin ng parts ng Makoto brand. So titignan natin kung may pagbabago ba o may changes ba sa kanyang performances. Stock kasi to. So pinalitan natin ng mga panggilid. Alright, so marami tayong pinalit dyan. So pinalitan natin ng pulley AC, isang set. So clutch bell, pinalitan din natin yan. Clutch spring, pinalitan din natin yan ng 1200 RPM. Yung ating nilagay dyan sa kanyang panggilid. Then yung clutch AC, then yung fly ball, nagpalit tayo ng combination ng 13G and 14G. So titignan natin yung performance niya. Check natin kung anong mararamdaman natin. Honest review tayo. Dahil yun nga, nagpalit tayo ng mga panggilid. Alright, so thank you very much, no, sa Makoto brand sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon para ma-test drive yung kanilang product. Ayan, so kung naghahanap kayo ng Makoto brand, so mag-search lang kayo sa kanilang Facebook page. Doon kayo mag-message para legit na legit yung inyong mabibiling accessories and parts mula sa Makoto. Alright, so let's go, subukan na natin. Tayo ay magta-travel papuntang Pasay area. Titignan natin yung arangkada, titignan natin yung panggitna at pangdulo. Alright, so let's go. Okay guys, so good morning ulit, no? Ayan, so para sa ating test drive mula rito sa powered by Makoto, yung ating mga parts and accessories. So unang impression natin, syempre pag upo natin, narinig natin, no, na parang sumisipol yung ating panggilid pagka piniga natin yung throttle, which is hindi natin nararamdaman doon sa o naririnig doon sa ating stock na panggilid, no. Then second thing, siguro naninibago lang tayo sa throttle, yung sa kanyang arangkada. Ayan, siguro masasanay din tayo kasi sa ating stock medyo pag kaunting piga mo lang parang aabante na yung ating Mio. Pero dito, since bagong palit yung ating panggilid, yung ating fly ball na nilagyan natin ng 12G, 13G and 14G, so naninibago tayo sa piga ng throttle. Pero susubukan natin yung kanyang panduluhan, yung panggitna at pandulo. So tingin ko nandoon yung power. Tsaka sobrang pag piniga ko yung throttle, parang napaka-aggressive ng panggilid natin ngayon, no? Hindi katulad nung stock na nakakabit dito. Okay, so mamaya susubukan natin to sa rektahan. Malalaman natin kung dati kasi tumatakbo lang to guys ng tingin ko 75, ganun lang yung top speed ko dito sa Mio Grabis ko nung stock. Pero hindi ko lang alam, no, kasi merong ibang mga rider na talagang grabe makapiga ng kanilang throttle. So ako, honest review, dahil nagpalit tayo ng panggilid, so dito natin malalaman kung ano ang performance ng ating Makoto brand na mga ikinabit dito. Yan, so guys, dadaan tayo rito, no, sa Great Wall of Bacoor. So paakyat yan, check natin, no, at alam ko napaka aggressive ng throttle natin. Yung makikita nyo naman, grabe yung atak ng ating makina ngayon, or nung nung ating panggilid. Alright, so mamaya masusubukan natin to sa rektahan takbuhan. Gusto ko talagang kung may sasagad natin, isasagad natin. Pero kung para sa akin, first impression, yung throttle natin sobrang aggressive, no.
napakabilis umakyat ng kanyang RPM. Yung ating gauge, yung kilometer, nasa 70 to 73 kagad tayo, no? Dun sa ganung pagpiga lang natin ng ating throttle. So honest review lang tayo rito kung anong mararamdaman natin. Napakaganda yan, no? Grabe. Sabi nga ng ating mekaniko, mararamdaman mo yan sir sa duluhan, sa gitna at pandulo. Medyo sa arangkada, medyo mabibitin ka. Kasi nga dahil dun sa combination ng ating flyball na kinabit, yan, medyo mabigat yung ating kinabit. Hindi siya unusual na parang 11 lang yata yung 11 to 12 yung ganon. Pero yung nandito sa atin 13 and 14 grams. Kaya malalaman natin yan. Alright, so inabot tayo ng ulan kaya sumilong muna tayo, no? So sayang hindi natin makukuha yung top speed, pero mamaya baka pag uwi natin yan, makukuha natin yan. So yung ating yung ating first impression kanina doon sa mga kinabit nating Makoto brand, kung may pagbabago. So yun, number one napansin natin is yung throttle, na siguro naninibago lang tayo, pero pag na under na siya at tumatakbo na, is talagang napaka responsive na ng throttle niya, napakabilis umakyat ng RPM. So check natin mamaya, no, kung hihinto tong ulan na to. Medyo madulas kasi yan, kaya iaano natin, no, i-check natin yung ng panahon ngayon kung okay pa. So yun ang napansin natin, napaka responsive, napakalakas ng kanyang panggitna. So masasabi natin panggitna kasi hindi pa natin ma-check yung kanyang dulo, kasi nga hindi natin siya mapatakbo ng rektahan, lalo na ngayon umuulan. So yun ang nakita natin, no, at napansin natin na talagang nag-iba yung takbo ng motor. Talagang sobrang lakas, lumakas yung kanyang RPM, yun sa pagtakbo natin. Konting piga mo lang, pag nasa bandang gitna ka na, napaka responsive. Okay, so yun yung unang napansin natin, no, dahil siguro yung kinabit natin diyang bola is 13G and 14G, kaya siguro yung kanyang pandulo, ang panggitna at pandulo, doon natin na makikita yung performance. Pero sa ingay, tahimik yung panggilid niya. Then yun, napansin natin na dating parang wala namang sumisipol sa gilid. So yan, nagkaroon siya ng ganon dahil siguro yun yung sa stock kasi walang ganon Ayan. Then ano pa ba? Mamaya magkakabit tayo ng brake shoe tsaka brake pad. Yan, kaya honest review, sobrang solid, sobrang ganda ng pakiramdam, no, lalo na pagka nasa higher RPM ka na. Although kanina konting lang natin is nasa 70-80 na agad yung takbo natin. So sana. Okay guys, so good afternoon sa inyo lahat. Yan, hinapo na tayo. So welcome sa ating part 2 ng ating test drive. At mula rito sa ating motor, no, na Yamaha Gravis na mga nakasalpak is Makoto Racing Factory ang mga nakasalpak na panggilid dito. So yun guys, maghapon natin gamit tong motor. At ang unang napansin natin dito is, isa sa mga napansin natin dito is yung power nya, no. So nagbago yung rhythm o yung tinatawag na ng power nya. Medyo pagdating talaga sa bandang middle range, middle RPM hanggang high RPM is talaga namang talagang ibibigay niya, no. Talagang napakatulin ang takbo natin. Okay, so mamaya susubukan pa ulit natin. Nandito tayo sa Daang Hari, meron ditong rektahan. So sana makuha natin yung ini-expect natin na takbo na itong motor na to, since nagpalit tayo ng stock to Makoto Racing Factory.
Alright guys, so medyo matraffic ngayon kasi umulan. Kaya dahan-dahan lang yung takbo natin kanina. At saka naputol yung ating motor review sa mga spare parts, yung mga nararamdaman natin dito sa ating motor. Alright, so mamaya pag nasa rektahan dito, check natin kung paano ang magiging sistema nito ng ating motor, no? Sa ngayon kasi ang napansin ko rin dito is yun, napaka-aggressive ng takbo niya. Oh, grabe, konting ano lang, piga lang, talagang ano na. Alright guys, so yan, susubukan natin yung kanyang power output. Kung yun, kung nabago nga, no? Let's go! $76, $80, $85, $86, $88, $90, $91, $92, $94. So guys, $94. So hindi pa sagad yun kasi yun, bitin tayo sa kalye, may kurbada rito eh. Alright, so okay na rin, no? 94 para sa pagbabago ng power, no? Dati pinapatakbo ko to mga nasa 60, 65, 70, mga ganon. Ganon na lang yung ano niya, no, yung bilis niya nung stock pa siya. Pero yan, nakita nyo naman, nasa 90 plus siguro, kaya na ito mag 100 eh. Yun nga lang, yun, bitin yung kalsada, kaya hindi tayo makakapag 100. So tatry ulit natin, tignan natin kung meron pa ritong diretsuhan, para malaman natin kung ayun, yung kanyang power. Talagang sabi nga ng ating mekaniko, mararamdaman mo yung power niyan pagka tumakbo na yan. Alright, so yun, masusubukan natin yan kung ano yung power na sinasabi nito. Napakabilis tumaas ng kanyang RPM, no? Isipin nyo, takbo natin ngayon 77, 78 na agad. Oh, wala na, naiwan na sila. Okay, so far so good. Makoto brand. Ayan, whole day natin gamit yung ating motor na ang nakalagay na parts and accessories is Makoto. Okay, so para sa akin, napakalaki ng pagbabago sa motor, sa power output. Talaga namang hindi ka bibitinin. Siguro nagkaroon lang tayo ng konting pagbabago sa ating arangkada, pero pagdating sa duluan, yung kanyang pinaka mid-range at saka yung kanyang high RPM is talagang hindi ka mabibitin. Talagang dire-diretso siya, dire-diretso yung kanyang power na napakalakas talaga. Alright, so yan, no, maraming salamat sa Makoto sa binigay sa ating opportunity na magamit yung kanilang brand. So siguro sa mga susunod na araw, pag kami nakita pa tayong rektang takbuhan, so baka masukat pa ulit natin kung gaano talaga ang bilis ng itong Makoto brand na to, no? Okay. Okay guys, no? So yan, Makoto brand, Makoto Philippines, Makoto Racing Factory. So sobrang solid. So honest review yan, sobrang solid dahil talagang napakalaki ng pagbabago. So subukan na ulit natin dito, 55, 58, 67, 69, 70, 75, 91, 84, 86,
88, 90, 91, 92, 94. So yun guys, bitin pa yan ha. So nawala na yung nasa likod natin na scooter, naiwanan natin. Oh, hindi kasi guys, tinatry lang naman natin, hindi naman tayo nakikipagkarera. Alright, so yun guys, no, maraming salamat Makoto Philippines, Makoto Racing Factory, sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon. So yun yung ating honest review. Mamaya i-edit natin yan at i-upload natin yan para makita ng mga taga Makoto yung performance ng ating motor. Kaya maraming salamat sa kanila. So J Motors TV, yan, peace out and ride safe sa inyo lahat. God bless you all.